Hi Sir Kira. Ako si Ers. Sana mapasama to sa mga uploads mo kung mayroon ka mang Halloween special. Nitong August ko lang na-discover yung podcast mo sa Spotify. Pero naubos ko na agad yung mga story. Kasi pinapakinggan ko to habang nagtatrabaho. Kaya naman lumipat na din ako sa channel mo sa YouTube. Kasi mas updated. Shoutout kay Lears o Liars at J. Without further ado, simulan ko na tong kwento ko. Nangyari to way back college days ko pa. Siguro mga 2016. Nagkasundo kami noon ng mga tropa kong babae na mag-overnight sa bahay ni Chan. Para sana gawin yung assignment namin na gumawa ng website na mayroong design. Individual assignment pero nagsama-sama kami noon para mas makapagbigayan ng idea. Bale, 6 kami noon na magkakasamang nag-overnight. Pero bago pa lang kaming pumunta sa bahay ni Chan, nagsabi na siya sa amin noon nasa school pa lang kami na kung meron man daw kaming makita sa bahay nila na kakaiba, ay wag na lang daw naming pansinin at wag daw pag-uusapan doon sa bahay nila. Kinabukasan na lang daw namin pag-usapan sa school. Pagkatapos ng last subject namin, ay dumiretso na kami papunta sa bahay ni Chan. Medyo dulong part ng subdivision yung bahay nila Chan, kaya naman nilakad pa namin yung papasok. At nakarating na nga kami sa street nila. Bago kami nakarating sa bahay nila, ay meron kaming dinaanan na eskinita ng mga bahay na tapat-tapat. Tapos yung bahay nila Chan, sa dulo pa. Tapos tabi nila, puro puno na. Medyo nakakatakot sa lugar nila kasi madilim. Noong nandun na kami sa tapat ng bahay nila Chan, grabe ang lalaki at ang tatapang ng mga aso. Kailangan niya pang hawakan para lang makapasok kami. Pagkarating pa lang namin, ay nagbihis na agad kami. Pero doon lang kami sa sala nila kasi ang tao lang naman doon ay yung asawa ng kuya niya. At isang batang lalaki na pamangkin niya na nandoon naman sa second floor. Hapon pa lang yon. Kaya naghanda na muna kami ng panghapunan namin habang nagpapatugtog ng Paramore. Nung nakakain na kami at nakapaglinis na ng mga pinagkainan ay naglatag na kami sa sala ng kutsyon. Yung tatlo, si Chan, Ann at Ange, nasa sofa nakapwesto. Kami namang tatlo nila Rad at Lynn ay nasa lapag lang. Noong kakasimula lang namin sa ginagawa namin ay nagdadaldalan pa kami. Pero noong madaling araw na, tahimik na kaming lahat at seryoso na sa kanya-kanyang ginagawa. Wala nang usap-usap. Sobrang antok na ako ng mga oras na yon. Kasi bukod sa pagod ako galing sa school, ay pagod na rin ang mga mata ko. Kaya naman inalis ko muna yung tingin ko sa laptop at tinignan ko yung tatlo na nasa harapan ko, na nasa may sofa lang. Sobrang focus sila nun. Tapos, bigla akong may naaninag sa labas ng bintana. Parang anino ng isang lalaki na nakatayo. Balik kasi ang pwesto ko nun ay nakatagilid kung saan yung bintana. Nilingon ko yung bintana. Talagang may tao na nakatayo dun sa labas ng bintana eh. Bali po ang nakikita ko ay parang silhouette lang. Kasi merong ilaw dun sa labas ng gate nila. Kaya kung meron mang tao sa labas ng bintana, ay magkakaroon ito ng anino. Tapos yung bintana nila, yung common na mahaba na dalawahan, tapos frosted yung glass. So ayun nga, para pa akong bangag nun kasi antok na talaga ako. Tapos itinuloy ko na lang yung ginagawa ko habang sinasabi ko kay Chan na, "Chan, yung kuya mo nasa labas ata. Papasukin mo kaya?" Pero hindi niya ata ako narinig nun. Kaya naman inulit ko, "Chan, yung kuya mo nasa labas." Tapos bigla akong may na-realize na nagpagising talaga sa kaluluwa ko nung mga oras na yon. Kasi naalala ko na hindi basta-basta makakapasok sa gate nila Chan kasi nga close type yun. Hindi yung typical na bakod tapos gate na kayang-kayang akyatin. Para makapasok ka doon
ay bubuksan mo talaga dapat yung gate. Kaso, nakalak na yon ng mga oras na yon. Tapos nandoon pa yung mga aso nila sa harap na sobrang tatapang. Nagtaka ko noon, kasi bakit hindi man lang tumahol yung mga aso? Doon nakatayo yung anino sa pwesto ng tinutulugan ng mga aso nila. At eto pa, yung dalawang kuya ni Chan ay sa ibang bansa pala nagtatrabaho. Kaya para talaga akong nanigas nun habang nare-realize ko yung mga bagay na yon. Kahit natatakot na ako nun, nilingon ko ulit yung bintana para malaman ko kung nandoon pa rin. Pero nung pagtingin ko, talaga namang nakakapina talaga. Kasi nakatagos sa pader yung kalahating katawan ng entity habang nakadungaw. Hindi na ako nakapagsalita nun. Lumuha na lang bigla yung mga mata ko dahil sa sobrang takot. Napansin ako ni Ange. Sabi niya sa akin, "Oh, Ers, anong nangyari sa'yo?" Habang natatawa-tawa pa. Tapos tumingin na rin sa akin yung apat. Ako naman, nakatitig lang sa kanila habang naiyak. Tapos, mata ko lang ang iginagalaw ko at itinuturo ko yung bintana. Tumingin naman sila, sabay tanong nila kung ano yun. Magsasalita sana ako kaso bigla akong tinitigan ng mata sa mata ni Chan. Tapos umiling-iling siya na para bang sinasabihan niya ako na huwag kong sasabihin. Sabay sabi na bukas na lang pag-usapan. Pinilit ko na lang nakalmahin ang sarili ko at tumahan. Pagkatapos itinuloy na lang yung ginagawa ko. Nakikita ko sila na parang nag-aalala at nagkakatinghinan din sila. Tuluyan ang ako nag-focus nun at nagtuloy-tuloy na sa ginagawa ko. Pero hindi ko alam kung bakit bigla akong napatingin kay Ann. Kitang-kita ko yung mga mata niya na naluluha. Hindi siya gumagalaw at nagsasalita, pero itinuturo ng mata niya yung bintana. Dahan-dahan akong tumingin, pero wala akong nakita. Ibinalik ko yung tingin kay Ann. Hinihintay ko siyang kumalma. Maya-maya, naging okay na rin naman siya at itinuloy na rin yung ginagawa niya. Inabot kami ng 7 AM nang walang tulog. Sanay naman na kaming magpuyat dahil sa dami palagi ng ginagawa namin. Ganun siguro talaga ang buhay ng mga IT. Mga 8 AM, umalis na kami kila Chan. Umuwi na muna kami sa kanya-kanya naming bahay. Tapos ay pumasok na rin kami sa school ng tanghali. Pagpasok ko sa school, hinanap ko agad si Ann. Saktong nandoon siya sa may lounge mag-isa. Umupo ako sa harap niya, tapos inopen ko yung kagabi. Tinanong ko sa kanya kung anong nakita niya, pero wag niya akong sasabihin sa akin yung kulay. Gusto ko sabay kaming magsabi. Nahiisip ko kasi noon na baka antok lang talaga ako at nag-hallucinate lang. Wala pa akong napagkukwentuhan noon na kahit kanino sa nakita ko. I-describe ni Ann yung nakita niya. Sabi niya, nakatagos din daw sa pader. Tapos para itong lalaki, pero wala siyang muka. Tapos parang matte yung kulay ng balat. So hindi ako nag-hallucinate. Sabi ko kay Ann, magbibilang ako ng 3. Tapos sabay kaming magsasabi kung anong kulay nung nakita namin. 1, 2, 3. Dark blue. Sabay na sabay kami. Nanlaki ang mga mata namin tapos sobra kaming kinilabutan nun. Simula nun, hindi na kami ulit nag-overnight sa bahay nila Chan. Kami pong 3 ni na Chan at Ann ay nakakakita talaga. Kaya tuwing gabi sa school, hindi ako natingin sa paligid. Sa lapag lang ako nakatingin habang naglalakad. Noong college lang active yung third eye ko,
Siguro na-trigger lang dahil na rin sa stress. Pero ngayon, mga paramdam na lang ang meron ngayon. Pero mas okay na yon para sa akin kaysa makita ko ulit sila. Sir Kira, hindi ko alam kung meron ding katulad ko na sa tuwing nakapikit meron akong nakikita na isang mata na nakadilat. Tapos yung paligid ng iris nito ay may ring na kulay neon green. Noong una ko yung nakita, sobrang natatakot akong pumikit. Kasi wala naman akong nakikitang ganun dati. Pero habang tumatagal, nasanay na lang din ako. Tapos tinititigan ko na lang din siya palagi kapag nakapikit ako. Hanggang ngayon po ay nandito pa rin siya, pero medyo blurred na. Comment naman kayo Kirara kung may ganito rin ba sa inyo. Kayo na pong bahala Sir Kira kung paano niyong ipapakita yung mga picture na sinend ko. Naka-attach po yun dito. So ito naman pong sunod kong kwento ay ikinuwento lang po sa akin ng mama ko. Base po ito sa karanasan niya nung bata pa siya. At noong doon pa siya nakatira sa probinsya nila sa Agusan del Sur. Hindi ko na po sasabihin kung saan yung eksaktong lugar. So simulan ko na po. Nangyari po ito noong elementary pa lang si mama. Mga 1982 daw. At yung eskwelahan nila napakalayo mula sa bahay nila. Ito po yung tipikal na nangyayari sa mga probinsya na ilang kilometro pa po ang lalakarin at ilang ilog ang tatawirin para lang makarating sa eskwelahan. Dahil doon, nagpasya siya at ang pinsan niya na makituloy sa bahay ng mga kakilala nila na malapit lang sa eskwelahan. Ang mga pinsan daw niya ay tumuloy sa bahay ng mga kaibigan ng magulang nila. Pero si mama, ayaw niya raw doon makisiksik pa. Kaya naman naisip niya na doon na lang makituloy sa matandang babae na solo lang na nakatira sa malaking kubo. Sinabi ni mama sa mga pinsan niya na doon na nga lang daw siya tutuloy sa bahay ng babaeng matanda. Pero pinipigilan siya ng mga pinsan niya kasi ang sabi nila, aswang daw yung matanda na yun. Pero hindi naniwala si mama at hindi siya nagpapigil kasi mabait naman daw sa kanya yung matanda. At ayun na nga, pumunta na siya doon sa bahay ng matanda. Nagtanong siya kung pwede ba siyang makitulog doon ng Lunes hanggang Biyernes. At pagkatapos ng eskwela, ay uuwi na rin siya sa hapon ng Biyernes. Hindi naman daw tumanggi sa kanya yung matanda at pinatuloy na nga siya nito. Namangha siya sa loob ng bahay nito kasi napakalawak daw ng kubo ng matanda at napakalinis. Pagpatak ng hapon nun, may ibinilin yung matanda sa kanya. Huwag daw siyang masyadong mahimbing matulog. At kapag narinig daw niya yung tunog ng wak, 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 ay gumising daw siya kaagad kahit anong mangyari. Nagtataka man sa bili ng matanda, sumunod at sumang-ayon na lang si mama. 6:00 na ng gabi noon at oras na para matulog. Dahil maaga pa ang pasok nila sa eskwela kinabukasan. Hindi pa raw lumalalim ang tulog niya noon. Pero may narinig na siyang tunog ng wak, wak, wak. Naalala niya yung bili ng matanda. Dali-dali siyang bumangon at nakita niya yung matanda na doon pala nanggagaling yung tunog. At pumipitik-pitik pa daw yung ulo nito habang natutulog. Laking pagtataka niya noon, kaya naman ginising niya kaagad yung matanda. Sabi niya, "Lola! Lola! Lola! Gising!"
Habang ginigising niya raw yung matanda, ay palakas ng palakas yung tunog na ginagawa nito. Kaya naman nilakasan niya na rin yung pagyugyug sa braso ng matanda. At maya-maya pa nga ay nagising na rin ito. Agad daw itong tumingin sa kanya, pero agad ding bumalik sa pagkakatulog. Sinubukan ni Mama na matulog daw ulit, pero half asleep lang. Kasi nga baka marinig na naman niya yung tunog. Halos hindi siya nakatulog nun, pero nakagising pa rin naman siya ng maaga para makapaghanda sa pagpasok sa eskwela. Araw-araw daw ay ganoon ang nangyayari sa buong linggo ng pagtulog niya sa bahay ng matanda na yon. Dagdag pa niya, lagi raw may naglalakad doon sa kusina. Dahil na rin sa kuryosidad ni nanay, ay tinanong niya ito sa matanda. Ang sabi raw sa kanya nito ay alaga daw niya yon at wag na lang daw pansinin. Pero nagtataka pa rin si nanay kasi wala naman siyang nakikita sa loob ng bahay na alagang hayop ng matanda. Dumating na nga ang araw ng Biyernes ng hapon. Aalis na si nanay sa bahay ng matanda. Nagpasalamat siya at nagpaalam na uuwi na sa kanila. Paglabas daw niya ng bahay ng matanda, ay saktong may babae na dumaan. Agad daw siyang tinawag nito at sinabihan siya sa mahinang boses. "Hala ka bata, bakit ka nandyan sa bahay niyan? Hindi mo ba alam? Aswang yan." Tinignan niya lang daw yung babae. Pagkatapos ay umiling siya kasi wala naman daw nangyaring masama sa kanya. Dagdag pa nung babae na mismong mga anak at mga apo ng matanda ay takot sa lola nila. Kaya nga daw mag-isa lang ang matanda doon sa bahay na yon. Doon na siya unti-unting naniwala sa sabi-sabi tungkol nga doon sa matandang babae. Noong nakauwi na siya sa kanila, ay naikwento niya ito sa nanay niya. Galit na galit daw ito sa kanya kasi bakit daw sa dinami-dami ng pwede niyang tuluyan doon, ay doon pa talaga sa bahay ng aswang. Sabi raw sa kanya ng nanay niya na maswerte raw siya at hindi siya nito ginalaw. Kasi pwede raw na bigla na lang siyang hindi magising mula sa pagkakatulog. Marami pang pananakot ang sinabi sa kanya ng kanyang nanay. Kaya naman hindi na raw talaga siya nagpakita doon sa matandang babae. Kasi natakot na rin daw siya. Pero bilib na bilib daw sa kanya ang mga pinsan niya. Kasi sobrang tapang daw ni nanay ko. Magandang umaga, Sir Kira. Nangyari to taong 2019. Kaka-release lang ng motor ko noon, kaya stroll sa kung saan-saan ang ginagawa ko kasama ang isa ko pang kaibigan. Around Bulacan lang ang stroll, ma-break-in ko lang yung motor. Taga May Kawayan kami. Quick stroll namin madalas ay sa DRT. Nung magkaroon ako ng motor, naging instant driver din ako ng mga kamag-anak. Pasundo, pahatid, pabili dito at pabili doon. First time kong magkamotor, kaya nung una, natutuwa pa ako. Anyway, one time, 6:30 something nun. Inutusan ako ni Mama na mag-grocery sa may Save More sa Malhacan. Pagkabigay sa akin ni Mama ng ATM, umalis na ako agad. Kasi yun yung oras na pinakamatraffic sa may tollgate sa May Kawayan. Medyo naiinis pa nga ako nun dahil late na mag-utos. Tapos galit pa kapag natagalan. Paakyat na ako nun ng tulay malapit sa tollgate. Nakita ko sa may sidewalk yung kaibigan ko. Natawagin na lang nating Mark. Hihintuan ko sana si Mark para tanungin kung saan siya pupunta. Para maisabay ko na kung sakali. Ang kaso lang, nakita ko din kasi na may kasama siya sa may likuran niya. Habang papalapit, lalo kong naaninag yung kasama niya. Medyo natakot pa nga ako noon kasi naka-all black yung babae.
Naka long sleeve, tapos palda na mahaba na abot pa hanggang sa sahig. So hindi ko na siya hinintuan. Nagsi-cellphone siya nun, kaya naman hindi niya rin ako nakita. Habang nag-grocery, hindi mawala sa isip ko yung kasama ni Mark. Ang creepy kasi. Nasa medyo madilim na pwesto pa silang dalawa. At saka napapaisip din ako noon kung may kaibigan ba siyang Muslim. Muslim ang naisip ko kasi madaming Muslim sa may kawayan na ganun palagi ang suotan. Ilang araw ang makalipas noon. Nakalimutan ko na yung babae. Pinuntahan namin ng tropa si Mark kasi nabalitaan namin sa GF niya na may sakit daw si Mark. Namili muna kami ng gin tapos pulutan. Balak naming mag-inom sa harap ni Mark, baka sakaling bumangon at umokay ang lagay. Kaso pagdating namin sa bahay nila, hindi namin inaasahan ang nakita namin. Sobrang laki ng ipinayat ni Mark. Hindi namin nagawang ilabas yung gin. Ibinigay na lang namin sa GF niya yung pulutan sana, para ulamin na lang nila. Gising naman si Mark noon, kaya kahit paano nakakausap pa namin siya. Tas naalala ko nga yung minsang nakita ko siya sa may toll gate. Lumapit ako noon ng konti sa hinihigaan niya. Nasa sala kasi siya at nakahiga lang sa may sofa nila. Biniro ko pa siya ng mahina. Par, ikaw may hindi kasi nasabi sa akin. Nagtataka naman siyang tumingin sa akin. Ano? Ngingisi-ngisi pa ako noon. Sabi ko, nakita kita. Kasama yung yung naka-all black pa nga eh. Gago ka par. Hindi tayo ganon. Pangaasar ko pa. Iniisip ko din kasi na baka naglolo ka na yung mokong na yon. Pero yung itsura niya, halatamang nagtataka din talaga sa sinasabi ko. Kaya naman diniretso ko na nung makita kong lumabas yung GF niya. Sinabi kong nakita ko siyang may kasamang babae sa tollgate. Nahihintuan ko nga sana siya. Kaso ayun na, nakita kong may kasama siyang babae. Kaya dumiretso na lang kako ako. Muslim pa nga kako yung babae dahil sa suot nito. Mas lalo naman siyang nagtaka nun. Naalala nga daw niya yung nag-aabang siya sa may tollgate dahil yun na daw yung huling labas niya nun. Tapos kinagabihan na nga nun ay nilagnat na siya. Pero wala daw siyang kasama nun sa pinag-aabangan niya. At lalong wala siyang kasamang babae dahil wala naman siyang kakilalang Muslim. Dinepensahan din niya yung sarili niya. Dugtong pa nga niya, kilala mo naman ako par. Hindi ko ibabahe tong GF ko kung lulukuhin ko lang. Langya ka talaga. Actually, naniniwala naman ako sa kanya. Pero ang hindi ko mapaniwalaan ay yung wala siyang kasama nung mga oras na yun. Sa likod mo lang kasi par. Kaya akala ko kasama mo. Ang lapit pa nga niya sa likod mo eh. Pagpipilit ko pa. Ano ka ba? Ni wala ngang nadaan nun hanggang sa makasakay ako eh. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Natatakot lang ako sa sinasabi mo eh. Sabi pa niya. Tapos nun nagtawanan lang sila ng tropa. Nakitawan na lang din ako. Pero kasi siguradong sigurado talaga ako sa nakita ko. Kinagabihan nun, hindi talaga nawala sa isip ko yung gabing nakita ko siya at yung nakaitim na babae. Ang daming pumapasok sa isip ko nun. Kinikilabutan pa nga ako hanggang ngayon. 2 araw lang ang nakalipas ay binalitaan na lang kami ng girlfriend niya na wala na raw si Mark. Naipa-check up pa daw si Mark sa ospital. Hindi din naman daw kinailangang i-confine. Kaya naman naresetahan na lang siya ng gamot ng doktor. Akala din daw niya ay umu-okay na si Mark. Kasi kahit papaano ay nakakatayo na ito at nakakasabay na sa kanyang kumain sa lamesa nila. Nakapagplano na nga din daw sila noon ng date nila sa anniversary nila. At kapag tinatanong niya naman si Mark, ay palagi din itong sinasabi na umu-okay na daw ang pakiramdam niya.
May isang pagkakataon lang daw na lumabas ito, pero doon lang sa harap ng bahay nila. Tumawag lang daw sa trabaho niya para ipaalam yung lagay niya at kung kailan siya makakabalik. Nagstay lang daw si Mark doon ng ilang minuto pa para makalanghap din ng hangin. Pero nung pumasok daw ito sa bahay, para daw bang takot na takot. Ilang beses daw niyang tinanong kung anong meron, pero hindi daw talaga niya maintindihan kung anong sinasabi ni Mark. Nung pahigain naman daw niya ulit sa upuan nila, ay doon naman na unti-unting tumaas ulit yung temperatura ni Mark. Sobrang taas daw ng lagnat, kaya naman pinainom niya agad ng gamot. At nun niyang kinagabihan na yon, bigla na lang daw itong inatake ng kung ano. Unti-unting nagsara yung kamay niya. Sobrang higpit daw. Kaya naman tawag na siya ng tawag nun sa mga kapitbahay nila para sana dalhin ulit sa ospital. Pero hindi na daw ito umabot doon. Sobrang bilis daw ng pangyayari. Iyak na siya ng iyak noon habang nagkukwento sa amin. Pero nabother din ako dun sa part na pagpasok daw ni Mark sa bahay nila ay takot na takot ito. Ewan ko rin kung bakit. Pero bigla na lang din pumasok sa isip ko yung nakaitim na babae na nakita ko sa likod niya. Ang lakas lang ng pakiramdam ko na connected yun sa pagkamatay ng tropa. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana ay maisama niyo ito sa mga kwento niyo. Siya nga po pala, isa po kami ni Mark sa mga unang tagapakinig ninyo noong mag-start kayo taong 2019. Yun lang po. Salamat, more power and God bless.